Mga kapatid, isipin mo ito. May dalawang taong nagmamahalan. Sobrang saya nila sa simula. Pareho silang nangangarap, pareho silang umaasa. Pero habang tumatagal, napapansin nila magkaiba pala sila ng direksyon. Yung isa gusto ng buhay na malapit sa Diyos. Yung isa okay lang kahit wala. Hanggang sa dumating ang punto na pareho silang pagod. Hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil magkaiba sila ng pupuntahan. At sabi nga sa 2 Corinthians 6 verse 14, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Okay mga kapatid, magbibigay lang ako ng halimbawa. Ang pakikipamatok ay parang dalawang baka na pinagtali para mag-araro. Kapag pareho ang lakas at direksyon, tuloy-tuloy ang lakad. Pero kapag magkaiba, yung isa hihila pakaliwa, yung isa hihila pakanan. Anong mangyayari? Walang mararating. Parehong pagod, parehong sugatan. Hindi sapat na sabay kayo. Kailangan pareho kayo ng direksyon. Mga kapatid, linawin natin. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mabuti kaysa sa iba. Kung tutuusin, lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo nangangailangan ng Diyos. Tignan natin si Jesus Christ. Hindi siya umiwas sa tao. Lumapit siya sa kanila. Nakipag-usap at nakipagkaibigan. Pero tandaan mo, hindi siya nag-adjust sa kasalanan. Siya ang nagdala ng pagbabago. Tinawag tayong magmahal ng tao, hindi sumunod sa direksyon ng mundo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, yung relasyon ko ba ay inilalapit ako sa Diyos o inilalayo? Yung mga kasama ko ba, pinapalakas ba ang pananampalataya ko o pinapahina? Kasi mga kapatid, totoo ito. Kung sino yung kasama mo, sila ang makakaapekto sa direksyon mo. Hindi mo mapipilit ang isang tao na sumabay sa landas na hindi niya pinipili. At hindi mo rin dapat isuko ang direksyon mo para lang may makasama. Huwag mong ipagpalit ang destination na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pansamantalang saya. Mga kapatid, baka may mga bagay o tao sa buhay mo ngayon na humihila sa iyo palayo sa Diyos. Hindi kita hinihikayat na magalit o manghusga. Pero hinihikayat kita na maging tapat ka sa sarili mo. Hanggang kailan ka sasabay sa maling direksyon? Hanggang kailan mo ipagpapalit ang kalooban ng Diyos para lang hindi ka maiwan? Dahil minsan, kailangan mong pumili. Diyos o direksyon ng mundo. Hindi lahat ng mahal mo, kailangan mong sundan. Lalo na kung ilalayo ka nito sa Diyos. Panginoon, salamat sa iyong salita. Tulungan mo ako makita ang tamang direksyon. Bigyan mo ako ng lakas na piliin ang kalooban mo kahit masakit, kahit mahirap. Ayokong malayo sa iyo, ikaw ang pinipili ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, hindi masama ang magmahal, pero tandaan mo ito. Ang tamang pagmamahal ay hindi ka ilalayo sa Diyos, kundi ilalapit ka lalo sa Kanya. Mga kapatid, mahalin mo ang lahat, pero sundin mo ang Diyos higit sa lahat. Dahil sa huli, hindi kung sino ang sinamahan mo ang magliligtas sa iyo, kundi kung sino ang sinunod mo.